ginulipon ni Satanas, giyarian, ginumalaan ni Satanas, pati ang mga tao. Muna taga-ibigayon si Jesus Christ na makaari, makatumala sa imong kinabuhi, kay gusto niya rescueon ka sa dautan imong kinabuhi, kay gusto niya rescueon ka sa kasalanan mong kinabuhi, kay gusto niya rescueon ka sa nagdagalablap na apoy na hindi na mamatay sa lake of fire. Ikson, gusto ni Jesus Christ, huwason ka nini na lugar. Nakita niyo mo ang ulagway sa kababae nga naadto sa lake of fire. Tibuok lawas niya, patinaw niya, gikaon sa kalayo. Bakbak nalay na bilin o ilog. O nakita niyo mo ang paglaab, ang pagtingi sa kaulagway sa babae nga naadto sa lake of fire. Makita niyo mo ang grabe niyang pagsiyagit. Sa grabe kasakit, sa kainit, sa kalayo na dili mapalong dito sa linaw na kalayo. Unay song niyan si Jesus Christ 2,000 years ago at nagdusa sa cross at nagtiis sa cross at nagpapako sa cross o nagpakamatay dito sa cross para tubusin tayo sa lakas at kapangyarihan ni Satanas na nag-ulipon ka na to, na naghari ka na to. O gagingon si Jesus Christ sa Juan chapter 8 verse 12, siya ang kahayag sa kalibutan o ang nasunod kaniya dili na maglakaw diya sa kangit-ngit, kung dili maglakaw na hinoon diya sa katingalahang kahayag. Muna'y son, kung imong paharion o imong padumalahon si Jesus Christ sa iyong buhay, ay mabiglang mawala ang kadiliman sa iyong buhay at mapapalitan ito sa liwanag ng ating Panginoong Yesus. Si bisan kinsang mga tao na naulipon ni Satanas, na naharian ni Satanas, na ginumalaan ni Satanas, kapag sila ay nakikinig sa Ebanghelyo ng Panginoong Yesus, kapag sila ay tatanggap sa ating Panginoong Yesus, ay biglang mawala ang kadiliman ni Satanas na nakatali sa iyo at mapapalitan nito ng liwanag ng ating Panginoong Yesus. Sibisan kinsang mga taong dautan, sibisan kinsang mga taong makasalanan, sibisan kinsang mga taong drug addict, sibisan kinsang mga taong mga sugarol, sibisan kinsang mga tao na naa sa grabing kadautan, kasalanan, na naa sa grabing mga bisyop kailayan, kung tagaan mo di gayon na makaari si Jesus Christ sa imong kinabuhi, kung tagaan mo di gayon na makatubala si Jesus Christ sa imong kinabuhi, kung na imong matagap di gayon na imong matawag si Jesus Christ sa imong kinabuhi, sultihan ko ikaw. Di kakapugong sa imong pagalingon na mausap o mapag-o o mamatarong ang imong kinabuhi. Sa madaling salita, di kakapugong na maging born again ka. Dahil ang makapabor na lamang sa tao ay hindi ang aming reliyon na Assembly of God, lalo na ang inyong mga reliyon ay hindi makapabor na sa inyo, dahil ang makapabor na lang sa isang tao ay ang salita ng Diyos, at ang salita ng Diyos wala lain, only the name
Jesus Christ. Kaya naging ng Christian chapter 1 verse 23. Ipinanganak kayo muli, piris hindi sa pamamagitan ng kahit anong laman ng tao, kundi ipinanganak kayo muli sa salita ng Diyos na buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, Ikson, ang salita ng Diyos o ang ating Panginoong Kristo ay makapapuna din sa tao. Nga naman, kasi kapag tatanggapin mo si Jesus Christ sa mong kinabuhi, mo tumala siya sa mong kinabuhi, mo ari siya sa mong kinabuhi, ug matingala ka, ug matingala ang imong pamilya, ug matingala ang imong mga parente, ug matingala ang imong mga silingan, ug matingala ang imong mga ikala. Bakit bigla kang nabago? Hallelujah. Sama sa akong kinabuhi, son. 28 ko katuig nagiharian ni Satanas. 28 ko katuig nagidumalaan ni Satanas. Kung unsay gusto ni Satanas nga iyang ipabuhat ka nako, akong mabuhat, bisag dili ako gusto na buhaton, pero akong mabuhat tuon dili ako kaya ang lakas at kapangyarihan ni Satanas na nag-aari sa ating buhay, nga nagtumala sa ating kinabuhi. Na gumingon ang yawa at yan ang tawhana, papatayin ko ito. Pagbingon ng yawa, kawatan ng butanga, kawaton, nadakawin ko yung butanga yan. Kung gusto si yawa na mamalikas ko, makapamalikas ko. Kung gusto sa yawa na musudyog pog siya mo, musudyog pog siya mo. Kung gusto siya yawa na musudyog pog wariwana, musudyog pog wariwana. Kung gusto siya na musudyog pog ilimnunon, na makahugog, na makapahimpirno na to, musudyog pog sa ilimnunon na makahugog. Kung gusto siya na makigtrato ko, o makiglipin ko, o makigkali ko sa kapwa lalaki, makigkali ko sa kapwa lalaki, makiglipin ko, o nakigtrato ko sa kapwa lalaki. Nakilalipin ako ni Satanas. Tuwid ko, gidumalahan ni Satanas ang akong kasing-kasing, ang akong una-una, o ang akong mga pinuhatan. Kung gusto sa yawa o nakikalik ko sa iba-ibang babae na hindi ko asawa, nakikalik ako sa iba-ibang babae na matulog man o dilig man mga minyo, tuhod kay kinumalahan ko sa yawa. Tuhod kay giharian ko sa yawa. Hindi ko kayang pigilan ang kapangyarihan ni Satanas na nag-aalipin sa akin. Pero dumating ang araw 2012, akong na-encounter si Jesus Christ sa aking buhay. Pero before na ako na-encounter si Jesus Christ sa aking kinabuhigsan, na unang naitabo sa kuwang kalag na pinakamakahadlo kayo nga butang ang nangyari sa aking kaluluwa bago ko na-encounter si Jesus Christ sa aking buhay. Nga naman iksoon, kinuduli mo siya dambo, dili ni siya hinimo o binayran nga istorya, kundi true story po ito nga nangyayari o nagaganap sa aking kaluluwa bago ko po na-encounter si Jesus Christ sa aking buhay. Gabi katong atay siya nandito po sa panamalay sa aking uwan. At ako lamang nag-inusara dito sa sala.
o grabe na kong kuyawa, o grabe na kong hadluka. Kaya nga naman, na ay tulo ka demonyo nga nagpakita nga mitunga sa atong atubangan. Ikso. O bidoon sa kuwa ang tulo ka demonyo, o ilang gipunlot, ilang gitabangag, labnot ang akong kalag, o espiritu, sunod sa akong yutanong lawas. O tumba ang akong yutanong lawas kaya sa sawd. Unya ang akong espirituhanong lawas gidala sa tulo ka mga demonyo dito sa usang lugar nga mingaw kayo nga dapit, o dito sa usang lugar nga mingaw kayo nga dapit na ay kungaw taingon sa kailagman sa ilalim sa yuta igsoon. Story short, habang pabagsak ang aking kaluluwa, kasama ng 3 demonyo papunta ng impyerno sa ilalim ng lupa. One time nakasampit ko sa pangalan sa Ginoo. One time nakasampit ko sa pangalan ni Jesus. Mingon ko, Jesus! Tabang! Jesus! Tabang! Ginoo! Tabang! At ang tulot ng kalag na nagbunit sa akong kalago sa espiritu na nagdala ka na ko paingon sa kailagman sa lalong sa yuta sa impyerno. Nangalagpot silang tulo o ang akong kalag ilang nabuhian. Busa sa diyang nabuhian nila ang akong kalag, nagdali-dali kinigsulbong paibabaw, balik sulod sa akong yutanong lawas, o sa diya nga nakabalik na ang akong espirituanong lawas, diya sa akong yutanong lawas, nakatindog po. O nipato po, o grabe tayo nga kauhaw, o grabe tayo nga kahadlot. Tungod sa grabe na po, o nipato nga grabing kauhaw, e napakainit papunta ng ilalim ng lupa. Miadto ko sa kusina, kaya gusto kong makuha tubig, kaya gusto kong inom ng tubig. Pag-abot na ko sa kusina, pagkuha na kong tubig, imbis mo inom ng taong tubig, wala ko karayon, o inom ng tubig, ganoon. Nipalit na po ng tulo ka demonyo, ikuha na po nila pag-utro, ang akong espirituanong lawas, sa akong yutanong lawas, tumba na po ng akong yutanong lawas sa sahod, o ginala na po sa tulo ka demonyo, ang akong espirituanong lawas, dito na po balik sa kalugar na bingaw tayo nga dahil bungaw tayo sa kalagman sa luta. Story short, katulo o kabisis gisundo o gikuha o gitawat sa yawa ang akong espirituhanong ginabuhi para mapunta ito sa impyerno. Ako po niligtas ng Panginoong Hesus. Ginawas ko ni Jesus! Kristo ko ni Jesus! O dito nga time, dito ko nakato nga adunay Diyos, o dito ko nakato nga adunay yawa, o dito ko nakato nga naiimpyerno, o dito ko kato nga nailangit, o dito ko nagsugod. Namutog mo sa alay ko gwila, o glugawag kay Jesus Christ na akong maluluwas, na akong Kristo, na akong Ginoon, na nagtatawang tao, na iya sa Diyos, nakitang sa Diyos. O sa niya, magitagaan ako di gayon, na makahay, o makadumala, si Jesus Christ sa akong kinabuhi. O sa niya, magitagaan ako di gayon, na mudawat kay Jesus Christ. Woo! Malaya na ako sa kapangyarihan ni Satanas. Ganaman, ang yawa, wa na'y gaom na makatumalat pa kanako. Ang yawa, wa na'y gaom na makahari pa kanako. Ang yawa, wa na'y gaom na makabuhat pa siya kuha pautan. Dahil si Jesus Christ na aking tinanggap ay manalipod kanako, mutumala kanako. Unagso, malayang-malaya na po ako sa kasalanan. Malayang-malaya na po ako sa kasamaan. Malayang-malaya na po ako sa mga presyo, sa mga kahilayan. Itubutan ako sa Jesus Christ na makadumaglaw o makahari sa akong kinabuhi.
hanggang sa 2012 hanggang 2025 dili ako makahimo og patayong tao, ug dili ako makahimo sa pagpangawat bisan piso, ug dili ako makahimo og higit og sigarilyo, og higit og marijuana, og higit og shabu, og sodong pag-ilimunan na makahubot. Ug karon dili na ko makahimo sa pagsugal. Ug karon dili na ko makahimo sa pagpalawat. Ug karon dili na ko makahimo sa pakigtalig pa sa kapwa lalaki. Ug karon dili na ko makahimo sa pakigtalig pa sa ibang babae. Dahil malaya na ako. Tungod si Satanas dili na makaharap sa akong kinabuhi. Tungod si Satanas dili na kadumalas sa akong kinabuhi. Tungod si Satanas dili na kaulipan sa akong kinabuhi. Kaya nga naman, si Jesus Christ na ang nagdumala sa akong kinabuhi. Si Jesus Christ na ang naghari sa akong kinabuhi. Tungod si Jesus Christ na ang nagulipan sa akong kinabuhi. Tunekso, ang tulong sa ating Ginoong Kristo sa Matthew 24:14. Gusto niya nga masanglangan ang tanang tao sa tibok kalibutan na gusto siyang nag-aring sa iyong kinabuhi. Kaya gusto niya bagoy ng iyong kinabuhi, dahil kapag hindi makadumana o dili makahari si Jesus Christ sa iyong kinabuhi, wala kang karapatan na makapagmamana sa karya ng Diyos ng langit. At wala kang karapatan na makapagmamana sa buhay na walang hanggan. At wala kang karapatan na makapagmamana sa buhay na wala ng pagluha, sa buhay na wala ng kalungkutan, sa buhay na wala ng pagtarusa, sa buhay na wala ng kamatayan, sa tahanan na walang hanggan na hinahanda ng Panginoon sa langit, at sa kayamanan na walang hanggan na hinahanda ng Panginoon sa langit. Munagso, gusto si Diyos na makaharap siya sa iyong kinabuhi. Gusto si Diyos na makadumalas siya sa iyong kinabuhi. Puso ang timog tapig nagihanag sa Ginoo sa matagi sa kalabo, tagay gigayon na makadumala, makahari si Jesus Christ sa iyong kinabuhi. Hindi ka pa magpagod? Wala pa makakapuya sa sige ni mag-hit-hit sa sigarilyo na perting maala. Nang imong kwarta na imong hinaguan, imong ginasunog. Isa ka bulan nimong trabaho para ka makakwarta. O niya pagdawat nimo sa sulto, ipalit lang nimong sigarilyo nga makapalit nimong sigarilyo nga makadaot sa imong baga, makahatag og sakit sa imuha. O niya imo ang ginasunog. Wala pa nakakapulig song na napili kang nilibos sa mga hantakan. Wala pa kakapuyag song na napili kang libo-libo sa hantakan, sa sabungan, sa tungutan, sa lutuhan, sa gajitan. Wala pa kakapuyag. Ison, wala pa makakapuya na. Na isa ka bulan nimong sweldo, unya hapit kas imong barkada, lingkod kas pidyukihan, unya mainaykan, hurot na nimong sweldo, dito sa pidyukihan, unya ipansukaras imo mga barkada, ipansukaras imo, unya mag-unay pamuglanes, mag-unay pamug binunangay, botelya, mag-unay pamug binugbabay, mag-unay pamug dinigbasay, dinunggabay, binusilay, mag-unay pamug binatuay. Wala pa makakapuya ang kinabuhi, Ikso. Ikso, makakapuya ng Ikso.
mga kapuyekson, nasulot-suluyan ka ng utos ni Satanas. Ikson ko. Pero alam kong pagod ka na. Alam kong pagod ka na sa paggawa ng kasamaan, sa paggawa ng kasalanan, sa paggawa ng mga bishop kalalayawan. Alam kong pagod ka na. Alam kong ayaw mo nang gumawa ng kasalanan. Alam kong ayaw mo nang gumawa ng kasamaan. Alam kong ayaw mo nang magbisyo. Alam kong ayaw mo nang magdroga. Alam kong ayaw mo nang maninigarilyo. Alam kong ayaw mo nang maglalasing. Alam kong ayaw mo nang manunugal. Alam kong ayaw mo nang mag-drugs. Dahil alam kong pagod ka na. Pero kahit pagod ka na. Pero kahit ayaw mo na, pag hindi mo bibigyan ng pagkakataon sa Jesus Christ nga makaari o makadumala sa imong kinabuhi, mananatili ka pa rin dyan sa lakas at kapangyarihan ni Satanas na nakakatali sa iyong buhay. Mananatili ka pa rin dyan, adik. Mananatili ka pa rin lasinggero. Mananatili ka pa rin sugarol. Mananatili ka pa rin magnanakaw. Mananatili ka pa rin magbubula. Nagmamatili ka pa rin pumatay ng tao. Mananatili ka pa rin lasinggero. Dahil hindi mo kayang takasan ng lakas at kapangyarihan ni Satanas na nag-alipin sa iyo, nag-aari sa iyo, kung hindi mo bibigyan ng pagkakataon na makadumala, makaari si Jesus Christ sa iyo. Sabihin ko sa iyo, mamamatay kang drug addict. Mamamatay kang lasinggero. At saan pupunta ang mamamatay na mga drug addict at mga lasinggero ay hindi sa langit, kundi sa dagat-dagatang apoy. Sila pupunta. Saan ko? Kung kinatakasan mo ang hirap dito sa sanlibutan, kung nagmurmur ka sa hirap mo dito sa sanlibutan, kung inuuhaw ka sa ikindi ng init ng araw dito sa sanlibutan, huwag na kang ipangita kang glandong dahil hindi mo kaya ang sinag ng init ng araw. Pero doon sa impyerno, mas higit mong hindi kaya doon. Dito sa sanlibutan, pwede tayong makainom ng tubig kung hindi natin kaya ang napakatindi ng init ng araw. Pero doon sa impyerno, wala kang tubig na maiinom. Kahit sa isang patak ng pulo sa kamay ng tao, hindi mo mararanasan doon sa lugar. Kagaya ng isang taong mayaman sa Lucas chapter 16 verse 22. Namatay ang isang pulubi na si Lazaro at sinundo siya ng mga anghel ng Diyos at dinala sa kaharian ng Diyos na langit. Namatay din ang isang taong mayaman at doon ay nagdusa sa napakainit ng apoy sa impyerno. Kung pagkangat niya sa langit, nakita sa Abraham doon man si Lazaro. Ugmingon siya,
Kailangan ko Abraham! Gawin taon na kunili! Pwede ba? Na ipadalani mo si Lazaro, hindi sa akong naimutan! Huwag ang iyang tudlo, ipatudlob sa tubig, ang patuluan niya ang akong dila! Tungod kay, dili na ko kaya ang kasakit sa grabing kainit sa kalayo! Ang sagot ni Abraham, ang sagot ni Jesus Christ, anak, hinumdumi na dito ka pa sa kalibutan. Nabuhin ka sa tanang maayong butang, nabuhin ka sa grabing kalipay. Apan si Lazaro lumon lamang, kasakitan o kabuon o pag-antos ang iyang hihaguman. Pero niya na siya din nagmalipayon pag-ayo uban ka na ko. Apan ikaw nag-antos pa kayo niya sa grabing kainit sa kalayo. Karas pa niya na ano na bukaw nga nagbulang ka na to. Aron kami dilig makaana diha sa iyong himutangan. Aron kamo nga nimutang diha, di kaanil sa mong himutangan. Yung sagot ng isang taong mayaman, narapunta sa impyerno. Pero kung mao ka na, aman ko Abraham! Ang iyon ko ikaw! Naunta si Lazaro, imong pabaligon sa kalibutan o pagtuwa siya sa among balay kay naamoy 5 ka mga igsoon ng mga lalaki aron sila mapasidanan, aron sila magilusol sa ilang mga sala, aron sila mabiya sa ilang mga sala, aron dili sila mahianhi inigdapit sa grabing kasakitan sa akong naibutangan. Pero reply ni Jesus o Abraham, anak, tuwa na sa konsis nito at tuwa na ang daghang mga propeta sa Diyos. Sila na yung mapaibalungan to kanila. At sila na ang magligod sa pagmamatig si Jesus ni Moses o sa mga propeta. Pero reply sa taong plato na punta sa impyerno. Pinatay ko Abraham! Pinipayo ko sa Moses. Pinipayo ko ang mga propeta sa Diyos. Gusto na ko na sila sa Lazaro mabalik sa kalibutan. Ang sultihan niya ang akong mga igsoon na mga lalaki. Pero reply ni Jesus Christ o di Abraham, anak, ito na si Moses, ito na ang mga propeta sa Diyos. Kay bisan na ipataw nga patay nga mabanhaw nga magwali kanila, kung pilig galing sila mamapit, kung pilig galing sila mutuol sa isulti ni Moses sa mga propeta sa Diyos, pilig sila makapit o maros. Muna iksaman. Doon pala sa impyerno ay wala ng pag-asa ang isang tao na mapapatawad pa ang kanyang kasalanan. Na magkakaroon pa sa doon ng pag-asa, na makakaroon pa sa doon ng kalayaan o kaligtasan. Dahil kung ang taong may impyerno, ito't may tabo na malangit pa siya. Kung ang taong malangit, ito't siya may tabo na may impyerno pa. Sagot ka sa istorya, sabi ni Jesus Christ, ang naas langit di na pwede na makaatos impyerno, o ang naas impyerno di na pwede na makaatos pa sa langit. Bakit? Tapos na sila ang inugna ng pagkakataon ng Panginoon na magsisi sa kasalanan.
Kung simple, walang kahit isang tulot ng patak ng isang daliri ng isang tao. Kayong matatanggap yun sa impyerno. Kagaya ng isang taong mayaman, nagmamakaawa siya kay Abraham, nagmamakaawa siya sa Diyos, nagmamakaawa siya kay Jesus, na kahit meron lang isang patak ng isang tulog sa kamay ng isang tao ng tubig, pero wala. Ibig sabihin, napakainit pala ang